Po, parang hindi lang yun utot. Kasi sa sobrang baho, parang may palaman na nasama. Sabat naman ng matanda na halos masuka na siya sa sobrang baho kasi nasa likuran talaga sila ng tauhan niyang nakautot sa sobrang takot. Pagkasambit din ng matanda ng katagang yun, ay biglang sumigaw ng sobrang lakas ang dyablo ng lubo na nagdulot ng pagtilapon nilang lahat sa malayo. Dahil nga sa umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong palasyo, ay nasira ang nilagay na orasyon ng matandang babaylan sa buong paligid. Kaya iyon din na naging dahilan kung bakit dahan-dahan na silang lahat na lumilitaw sa kanyang paningin. Mga tampalasan kayong lahat. Ang lakas naman ng loob niyong pasukin ang aking palasyo. Nagsama pa kayo ng taong dito pa nagtumi sa harapan ko. Sigaw ng Diablong Lobo kasabay ng paghagis niya sa taong sakal sa kanya sa leeg dahil sa sobrang baho na nito. Lola, ang mga papel na may kasamang orasyon na nilagay natin sa buong paligid, nawawala na. Biglang sigaw ni Greta nang makita niyang nahuhulog na isa-isa ang mga papel na may kasamang orasyon na nilagay nila sa mga pader ng palasyo. Nakikita ko nga po. Kaya kayo lahat, humanda na kayo sa pakikipaglaban. Kailangan ninyo siyang may tali upang magawa ko ang sumpa na may lalapat ko sa kanyang katawan. Kasi kung gagamitan lang natin siya ng mga sandata nating dala, ay hindi natin siya matatalo. Kasi kusa lang din gagaling ang kanyang mga sugat sa katawan. Sigaw naman ng matandang babaylan sa kanyang mga tauhan habang hinahanda naman ng mga ito ang tali at kadina nilang dala upang gapusin ang diablong nagwawala na. Lalabanan ko po ang Diablong Lobo ng harapan, Lola, para magawa po ninyo ng maayos ang sumpa na ilalapat sa kanyang katawan. Sabat naman ni Greta at hinugot na niya ang kanyang sandatang tabak sa kanyang tagiliran. Samahan ninyo si Greta. Naliwin ang halimaw na yan para magtagumpay ang ating plano na pabagsakin ang kanyang pamumuno sa lugar na ito. Sigaw muli ng matandang babaylan sa kanyang mga tauhan. Huwag ninyo ako patawanin mga mortal. Kahit ilang libo pa kayong magtulong-tulong na babagsakin ako, ay hindi pa rin ninyo ako matatalo. Sigaw naman ng Diablong Lobo habang isa-isa na niyang pinapatay ang mga taong umaatake sa kanya. Alam namin na hindi ka namin matatalo, pero hindi rin kami magpapatalo sa iyo. Sigaw naman muli ni Greta habang mabilis na siyang umaatake patungo sa Diablong naliligo na sa dugo ng kanyang mga nagiging biktima. Matapang ka, babae. Sige nga, patunayan mo kung hanggang saan ka dadalhin ang iyong tapang. Sabat naman ng Diablong Lobo habang binabalibag na lang niya nang walang kahirap-hirap ang humaharang sa kanyang dinaraanan. Subalit habang ginagawa niya iyon, ay biglang naglaho sa kanyang paningin ang babaeng may hawak ng tabak. Kaya nagtaka siya kung saan iyon nagpunta. Inikot-ikot na niya ang kanyang paningin, ngunit hindi na niya ito makita sa buong paligid. Hanggang sa biglang may tumusok sa kanyang dibdib na hindi niya namamalayan. Ito na ang katapusan mo, halimaw. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa aming lahat. Nang dahil sa iyo, nagdusa kami at nabalot kami sa sobrang takot sa mga diablong katulad ninyo. Sigaw muli ni Greta habang binabaon pa niya lalo ang kanyang sandatang tabak sa dibdib ng Diablong Lobo upang matusok nito ang kanyang puso. Akala mo ba mapapatay mo ako ng sandata mo na yan? Isang kabaliwan lang ang ginawa mo sa akin. Kaya huwag na kayong mangarap na matatalo niyo ako. At huwag na rin kayong umasa na makakalabas pa kayo ng buhay dito sa kaharian ko. Sambit muli ng Diablong Lobo habang nagbabaga na ang kanyang mga mata na nakatingin kay Greta na patuloy pa ring binabaon ang kanyang sandata sa dibdib nito. Pagkasambit niya rin ang katagang yon, ay sinampal niya ng ubod lakas ang katawan ni Greta na halos mabali na ang lahat ng buto nito sa katawan. Iyon din ang naging dahilan kaya tumilapon na naman ito sa malayo at sumuka na rin ito ng sariwang dugo. Nagawa ko rin, Lola, na ipasok ko sa kanyang katawan ang sumpa. Sambit ni Greta habang nakangiti siyang nakahiga, habang duguan na rin ang kanyang bunganga. Nagtaka naman ang Diablong Lobo
Dahil sa lakas ng ginawa niya ay nakuha pang ngumiti ng dalaga. Kaya dahan-dahan niyang hinugot ang tabak na nakabaon pa rin sa kanyang dibdib kasi may nala itong may ginawa itong hindi maganda sa kanya. Doon ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata dahil may nakalagay na hugis tao na papel sa dulo ng tabak na binaon nito sa kanyang dibdib. Alam niya na may orasyon iyong nakalagay sa papel. Subalit nang tingnan niya ito ay nabura na yon. Kaya dahan-dahan niyang nilingon ang matandang babaylan na nag-uusal na rin ng sagradong dasal na hindi niya maintindihan kasi binubulong lang nito sa hangin ang bawat letra na lumalabas sa kanyang bunganga. Hanggang sa bigla nilang sumakit ang kanyang dibdib na hindi niya maintindihan. Halos pakiramdam niya na parang pinipiga ang kanyang puso ng kadinang bakal at tila tinutusok na rin ng ilang libong karayom at dahan-dahan na rin itong natutunaw nang hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Tampalasan kayo, tanda. Anong ginawa niyo sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sobrang sakit talaga. Sigaw ng Diablong Lubo na halos lumuhod na siya sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi ka man namin mapapatay sa ngayon. Subalit magdurusa ka naman habang buhay. Sa sobrang sakit ng iyong puso sa tuwing gagamitin mo ang anyo ng pagiging Diablong Lobo mo. Sigaw rin ng matandang babaylan habang patuloy pa rin siya sa pag-usal ng mga sagradong salita. Tampalasan kang matanda ka. Papatayin talaga kita. Sigaw muli ng Diablong Lubo at umatake siya ng sobrang bilis na kahit ni isa sa mga mandirigma na naroroon ay hindi siya nakitang gumalaw sa sobrang bilis nitong kumilos na tila isa itong kidlat na gumuhit lang sa kanilang paningin. Doon ay nagulat na lang silang lahat na buhat-buhat na ng Diablong Lubo ang matanda sa pamamagitan ng mga kuko nito. Halos sabay rin silang lumuha dahil kitang-kita nila na nag-aaga buhay na ang matandang babaylan at patuloy na rin ang pagsuka nito ng sariwang dugo. Habang hawak-hawak naman ito ang tumagos na kuko ng Diablong Lubo sa kanyang katawan. Lola, Lola! Hindi ka dapat mamatay! Lola! Sigaw naman ni Greta habang mabilis na rin siyang umaatake patungo sa Diablong Lubo upang tulungan ang lula niya na nag-aagaw buhay na. Dahil sa nakita ng mga mamamaslang ng halimaw na mabilis na umatake si Greta, ay sinamahan nila itong umatake patungo sa Diablong Lubo. Habang patuloy naman ang kanilang pagluha dahil alam nila na hindi na magtatagal ang buhay ng matanda. Subalit bago pa sila nakarating sa Diablong Lubo ay tinapo na sa kanilang harapan ang katawan ng matandang babaylan. Kasabay noon ang kanyang pagluhod sa lupa dahil sumakit lalo ang kanyang dibdib na halos hindi na siya makahinga. Tampalasan talaga. Ano kayang mahika ang nilagay ng matanda sa aking puso? Bakit sobrang sakit talaga? Sambit ng Diablong Lubo habang hinahabol na rin niya ang kanyang paghinga. Lola, huwag kang bibitaw. Kaya mo yan, ha? Galos lang yan, Lola. Gagaling din agad yan kapag nalapatan na yan ng gamot nating dala. Sabat naman ni Greta habang humagulgol na siya sa sobrang awa sa matanda. Kasi parang lantanggulin na ito sa dami ng dugo ang nawala sa kanyang katawan. Anong galos? Syunga ka talagang bata ka. Alam mo naman na tumagos sa katawan ko ang kuko ng Diablong yan tapos sasabihin mong galos lang ang sugat ko. Sagot naman ng matandang babaylan kay Greta. Sabay batok nito dahil halos hindi na siya makahinga sa lalim ng sugat niya sa katawan. Ikaw naman kasi nagsabi sa amin, Lola, na kapag masugatan ang mga katawan namin sa laban ay iisipin lang namin na galos lang iyon para hindi namin mararamdaman ang sakit. Sagot naman ni Greta habang napakamot siya sa kanyang ulo. Syunga ka talagang bata ka. Sa inyo yun, hindi sa akin. Alam mo naman na matandaan ako kaya nararamdaman ko talaga sobrang sakit. Aray ko po, parang dito talaga matatapos ang buhay ko, Apo. Muling sagot ng matanda habang nandidilim na ang kanyang paningin.
Lola naman, huwag mo kaming biruin ng ganyan. Paano na lang ang pinaglalaban natin kung mamamatay ka na ngayon? Lumaban ka, Lola. Hindi ka kaya ni kamatayan na kunin sa amin ngayon. Kaya lumaban ka. Lola, huwag mo kaming iiwanan dito. Muling sigaw ni Greta habang inuuga-uga nito ang katawan ng matanda upang hindi ito tuluyang pumikit. Parang mapapadali yata ang kamatayan ko sa iyo, Apo. Dahil sa ginagawa mo sa akin. Hinahabol ko na nga ang aking paghinga. Tapos niyuyugyuk mo pa ang katawan ko. Syunga ka talaga, Apo. Sabat muli ng matanda kahit hindi na niya maaninag ang mukha ng kanyang apo. Ay, sorry po, Lola. Pero parang okay ka lang kasi nakukuha mo pang magbiro. Kaunti na lang din ang itatagal ng Diablong Lobo, Lola. Tingnan mo siya, hindi na siya makagalaw sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman ngayon. Kaya naging tagumpay ang plano natin, Lola. At sabay-sabay tayong uuwi sa ating baryo at ipagdiriwang natin ang ating tagumpay. Sagot naman ni Greta habang nakangiti dahil nasisiyahan siya sa kanyang nasasaksiyan sa Diablong Lobo na umiikot na sa sahig ng palasyo dahil sa sobrang sakit ng puso nito dahil na rin sa sumpa na nilagay niya rito. Masaya ako na makasama ka, Apo, sa pakikipaglaban sa mga halimaw at mga diablo. Hindi rin ako nangihinay na tumagal ang buhay ko na ganito katagal. Kahit na sa bawat pakikipaglaban ko sa mga halimaw ay hindi talaga may iwasan na may magbubuwis ng buhay. Subalit hindi ko yun dinaramdam. Kasi parte yun ng mga misyon natin na ibinigay sa atin ng ating mga ninuno. Sana ganun ka rin, Apo. Huwag mong damdamin ang pagkawala ko para masaya akong linisan sa mundong ito. Seryosong tugon ng matandang babaylan kay Greta habang nakahawak naman ng dugo ang kamay nito sa kanyang mukha. Ano po ba ang pinagsasabi niyo dyan, Lola? Tingnan mo na lang ang Diablong Lobo. Nakakaaliw po siyang tingnan habang umiikot siya sa sahig ng palasyo. Patay mali siya na sagot ni Greta na tila wala siyang naririnig sa pinagsasabi ng matanda. Subalit ang mga mata nito ay hindi na rin matigil sa pagluha dahil alam na rin niya sa kanyang sarili na hindi na rin magtatagal ang buhay ng matanda hanggang sa biglang pinunasan ng matandang babaylan ang kanyang mga luha habang nakatingin ito sa kanya ng nakangiti. Pagkatapos ay sinuot na nito sa kanyang kaliwang kamay ang isang pulseras na nagpapahiwatig na pinapamana na sa kanya ang pagiging pinuno ng lahat ng mga mamamaslang ng mga halimaw. Kaya mas lalo siyang umiyak na hindi na niya napigilan pa. Alagaan mo ang iyong sarili, Apo. Pagkatapos ng misyon natin sa mga diablo ay mamubuhay ka ng tahimik at bumuo ng sarili mong pamilya. Huwag mo akong gayahin, Apo, na nabuhay lang sa pakikipaglaban. Alagaan mo rin ang regalo ko sa iyo dahil siya ang makakatulong sa iyo para manalo tayo sa digmaan natin sa mga diablo. Huling sambit ng matandang babaylan kay Greta habang dahan-dahan niyang pinipikit ang kanyang dalawang mata. Pagkatapos sambitin ng matandang babaylan, ang katagang yun ay humagulgol na ang mga tauhan nito sa sobrang lungkot ng pagkawala ng kanilang pinuno. Subalit si Greta ay tila isang apoy na nagliliyab na hindi na maapula dahil sa sobrang galit nito sa Diablong Lobo na pumatay sa kanyang lola. Hanggang sa dahan-dahan na itong lumalapit sa Diablong Lobo na hindi pa rin tumitigil sa pag-ikot sa sahig ng palasyo dahil na rin sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit alam na niya na papalapit na sa kanya si Greta, kaya hinanda na rin niya ang kanyang matutulis na kuko na kung sakaling malapit na ito sa kanya ay tatapusin na rin niya ang buhay nito. Dahil sa'yo namatay ang lola ko, kaya papatayin na rin kita ngayon, Diablong buang ka. Sigaw ni Greta at mabilis niyang iniangat ang kanyang tabak upang pugutan na rin niya ito ng ulo. Subalit laking gulat niya nang biglang lumitaw sa kanyang paningin ang mga matutulis nitong kuko. Kunting-kunti na lang talaga ay mabubutas na ang kanyang dalawang mga mata. Subalit nagtaka siya kung bakit hindi tinuloy ng Diablong Lobo ang pag-atake nito sa kanya dahil kaunti na lang ay mabubulag na siya nito. Ngunit hindi niya alam na nagtataka rin ang Diablong Lobo dahil tila pinipigilan ang kanyang kamay na huwag sakta ng babaeng kaharap niya. Iyon pala ay hinahawakan na ni Dungkoy ang kanyang kamay
at mga kuko upang hindi ito dumampi sa katawan ni Greta. Ano ang nangyayari sa kamay ko? Bakit tila may pumipigil sa akin na magsaktan ng babaeng ito? Tanong ng Diablong Lobo sa kanyang sarili dahil hindi niya maigalaw ang kanyang kamay at kuko para tapusin ang buhay ng babaeng kaharap niya. At dahil din sa gulat ni Greta ay nabitawan niya ang kanyang tapak. Subalit bigla namang lumiwanag ang pulseras niyang suot na binigay sa kanya kanina ng kanyang lola. Doon ay pakiramdam niya na sobrang lakas na niya at dahan-dahan na ring naghihilom ang mga sugat niya sa katawan. Kung ayaw mo ituloy ang pag-aatake sa akin, ako na lang ang aatake sa'yo, Diablong Buangka. Malakas na sigaw ni Greta at sinuntok niya ng ubod lakas ang Diablong Lobo gamit ang nagniningning na pulseras na nakabalot sa kanyang kamao. Halos mawala ng ulirat ang Diablong Lobo sa lakas ng suntok ni Greta na tumama sa kanyang panga. Halos nanlaki rin ang mga mata ng mga taong naroroon habang nakatingin kay Greta. Hindi talaga sila makapaniwala na ganoon na ito kalakas sumuntok kasi ang dambuhalang Diablo ay madali lang niya napabagsak ng isang suntok lang. Pati nga si Greta ay nakatulala pa rin sa kanyang ginawa. Hindi rin niya akalain na mapapabagsak niya ng ganoon kadali ang Diablong Lobo. Kaya napangiti siya sa kanyang sarili kasi kaya na niyang makipagsabayan sa Diablong Lobo na pumatay sa kanyang lola. Tampalasan! Tampalasan ka! Tuturugin talaga kita ng pino-pino. Ikaw pa lang ang nakagawa sa akin ng ganito. Kaya pagbabayaran mo ito ng iyong buhay. Walang hiya kang babae ka. Sigaw ng Diablong Lobo habang nagwawala na siya sa sobrang galit. Halika dito, Diablong Buangka. Atakihin mo ako para makita mo ang hinahanap mo. Sagot naman ni Greta na walang bahid ng takot sa kanyang mukha dahil tatanggapin na lang niya kung mapapatay siya nito ngayon. Pagkasambit ni Greta ng katagang yun ay nandoon na naman sa kanyang paningin ang mga matutulis nitong mga kuko. Subalit hindi na naman ito tumama sa kanya. Hindi na rin talaga maintindihan ng Diablong Lobo kung bakit hindi niya mabaon sa mga mata ng babae ang kanyang mga kuko. Gustong-gusto talaga niyang bulagin ito para siya lang ang huling makikita nito bago niya ito patayin. Subalit parang may pumipigil talaga sa kanya na gawin niya iyon. Kaya mas binilisan pa niya ang kanyang pagkilos para atakihin at punteriyahin niya ang tiyan, balikat, kamay, hita at paa nito. Subalit ganoon pa rin ang nangyayari. Tumitigil pa rin ang kanyang mga kamay kapag malapit na itong tumama sa katawan ng babae. Ano kaya ang nangyayari? Bakit hindi ko magawang maibaon sa kanyang katawan ang matutulis kong kuko? Hindi kaya may nakabalot sa katawan nitong pananggalang na hindi ko nakikita? Muling tanong ng Diablong Lobo sa kanyang sarili kasi kahit anong gawin niya ay hindi talaga lumalapat sa katawan ng babae ang kanyang mga kuko. Habang iniisip ng Diablong Lobo kung bakit hindi niya ito matamaan, ay hinang-hina naman si Dungkoy sa panay salag nito sa kanyang mga atake patungo kay Greta. Hindi rin maintindihan ni Dungkoy kung bakit niya nasasalag ang mga atake nito kahit hindi naman siya nito nakikita. Alam ko nagtataka ka rin ngayon kung bakit mo nasasalag ang mga atake na dati mong pagkatao, Hector. Isa kasi sa binigay ko sa iyong sumpa na protektahan mo ang aking apo habang buhay. Biglang sabat ng mata ng babaylan habang nakahawak ito sa kamay ni Dungkoy. Putek, bakit ka nandito matandang kukluban? Di ba patay ka na? Paano mo pala ako nakakausap at nahahawakan? Huwag mong sabihin na muli akong pumanaw nang inatake ako ni Helen. Pagtatakang tanong ni Dungkoy sa matanda. Siya nga, hindi ka papatay. Naglalakbay diwa ka lang sa panahon kung saan nagsimula ang sumpa na ibinigay ko sa iyo. Kaya nandito ka ngayon. Alam ko kasi na kanina ka pa nandito sa loob ng palasyo nang ipinakalat ko sa buong paligid ang papel na may kasamang orasyon. Naramdaman ko kasi ang presensya at enerhiya mo, kaya doon ko napagtanto na naging tagumpay ang aking plano na baguhin ang pagtibok ng iyong puso bilang isang mandirigma ng mga babaylan na pinahalagaan ang buhay ng mga tao. Sagot naman ng matandang babaylan kasabay ng pagbatok nito sa ulo ni Dungkoy.
Aray, bakit ka naman namamatok, tanda? Wika naman ni Dungkoy habang nakahawak sa kanyang ulo. Wala lang. Gusto ko lang nabawian kita. Kasi ikaw ang naging dahilan kung bakit ako namatay. Sagot naman muli ng matandang babaylan habang nakatingin siya sa taas ng palasyo. Dahil sa pagtingin ng matandang babaylan sa taas ng palasyo, ay napatingala na rin si Dungkoy sa taas. Doon niya nakita si Saturnino at si Biason na nakangiti pareho habang binubugbog ang isang pagkatao ni Greta. Nagtatago ang mga ito sa portal ni Biason upang hindi sila makita ng isang pagkatao nito. Putek, akala ko talaga wala silang kaalam-alam ng oras na yon. Kaya pala walang dumating na tulong sa akin kasi nanonood lang silang dalawa habang binubugbog ako ni Greta. Traidor talaga kayong dalawa. Humanda kayo sa akin kapag muling nag-cross ang ating mga landas. Sambit ni Dungkoy. Nagalit kasi tinuring niya itong mga kapatid noon. Subalit hinayaan lang siyang makipaglaban mag-isa sa hindi mabilang na mga mamamaslang ng mga halimaw. Sa kabilang banda naman ay hinanghina ng Diablong Lobo sa pagpapahirap sa kanya ni Greta. Hindi na rin kasi mabilang ang natanggap niyang mga suntok mula sa babae. At ang lahat ng iyon ay malalakas kasi gamit nito ang mahiwagang pulseras na pinamana sa kanya ng matandang babaylan. Hindi rin kasi siya makalaban ng maayos dahil sumasakit pa rin ang kanyang dibdib dulot ng isang sumpa na nilagay sa kanya ng matandang babaylan. Kaya tinatanggap na lang niya mga atake sa kanya ni Greta at naghihintay ng pagkakataon na mapaslang niya ito. Subalit nawala na lang siya ng malay ay hindi pa rin siya makaganti kay Greta. Nagulat na lang siya nang may biglang bumuhos sa kanyang mukha ng isang balding tubig. Doon niya napagtanto na nasa iba na siyang lugar at wala na siya sa kanyang palasyo. Nasaan ako? Bakit ako nakatali? Sigaw ni Hector habang nagpupumiglas siya sa kanyang kinauupuan. Hindi ko akalain sa nakakapangilabot mong mukha bilang isang Diablo ng Lobo ay ganyan pala ang anyo mo bilang isang tao. Naaawa na tuloy akong saktan ka at pahirapan ng husto dahil sobrang amo ng iyong mukha ngayon. Hector, ang hari ng mga Diablo. Wika ni Greta habang hinahawakan niya ang maamong mukha ni Hector bilang isang tao.